Oh, oh. Oh, oh, tumawag pa na. Yan. At gaganda rin ang katawan, no? Yan yun, mga kabokals. Meron pa kaya? Walo, mga kabokals. Kita nyo ba? Can you see it? 2, 4, 6, 8, 8. Walo. Ilan ba yung babae? Mga kabokals, nanganak na si Basya. Yan. Ano kaya ibibigay ni Basya? Ano to? Lalaki, mga kabokals. Lalaki. Ito, maganda na yung paglalagyan natin ngayon. Ayan. So may ipan na tayo kasi nga nakakuha tayo ng ipan noong nakaraan. Yung ginagamit natin sa ating mga layers pang takip ng pupo nila. Ito magagamit natin. Unlike yung dati kasi ginagawa natin, dayami. Yung dayami. Kaya lang, ang problema kasi ron, pumupulupot dun yung pusod nila. Kasi ano yun hindi naman natin pinapakilaman yung pusod niyan intact pa rin yung pusod niya. Kaya pupulupot. Saka itong itong ipa, mga kabokals, mas mainit ito. Mas mainit. So dyan muna siya habang nanganganak yung nanay niya. Ganda katawan, no? Yun. Meron ba? Yun, meron. Meron. Ayan. Yan. Mabilis lang mga anak si Basya kasi ano na siya. Medyo thunders na siya. May halong pupo. May halong pupo yung kanya. May halong pupo, walang yaka. Ba't ganon? May halong pupo Ilan ba ibibigay mo sa akin ngayon, Basya? Ha? Tumutuloy yung gatas, mga kabokals, oh. Tumutuloy yung gatas. As always, malakas ang gatas nito ni Basya. Dalawa sila ni Trisha na malakas ang gatas talaga. Trisha, ni Kimberly. Ganda, oh. Babae, mga kabokals, oh. Babae. Yan. Babae. Yan. Isang lalaki, isang babae. Trisha. Kaka-deliver nga lang po natin ng anak ni Trisha nung nakarang araw. Then ito, meron na naman tayong bagong blessing. Yan. Mas maganda talaga ipa. Kaya kailangan lagi tayong maipa. Maganda rito sa San Rafael, Bulacan kasi talagang pagsasaka pa rin talagang hanap buhay ng karamihan. Palay, sa kagulay. So marami tayong mabibila na ipa. Yan, harvest season ngayon. Yan. Meron na naman, mga kabokals. Ayun na. Ayun ko muna pumasok kasi baka mapudlot. Pero ayun na, may lumalabas na, mga kabokals. Yun, oh. Oh, diba? Ang galing. Ito si Basya. Ang tataba ng anak niya, oh. Ang tataba, mga kabokals. Ang tataba.
Kaya lang ba't may halo ng pupo? Overdue ka na ba? 16 pa ang ano mo ah. 16 pa, ikaw 114 days na ito mga kabukals eh. Ano pa lang ngayon? 15 pa lang ngayon eh. Napaga pa nga isang araw eh. Ba't daming ano, may kasamang pupo tayo. Yung anak niya. Overdue na ba? Di pa naman ah. Taba nito mga kabukals. Pero usog. Taba. Yun. Lalaki. Lalaki. Yan, tatlo na po. 2 lalaki, 1 babae. Ganda ng katawan, no? Tataba, pero usog. Sa tiyan pa lang eh napapataba niya na yung mga anak niya. Yan po maganda kay Kabasya. Siguro nasa genetics niya po yung ganun. Kasi lagi yan pagkalabas ng anak niya, ultimano mataba na kagad. Eh napakalakas pa ng gatas niya kaya lalo niya napapataba na mabilis lumaki sa kanya yung anak niya. Yan o. So pagka ganyan, walang pulupot. Hindi pumupulupot yung pusod nila kahit magganyan-ganyan sila. Maggalaw-galaw sila. Pagka dayami kasi, nagpupulupot. Pumupulupot sa dayami ba? Yan. Yan. Miga na ulit mga kabokals. Kung sasambulat na naman ang kanyang bahay, biik. Mabilis naman mga anak to eh. Yan. Meron na kagad yan. Ilang kaya ang laman? Baliwala na sa kanyang panganak eh. Dahil sanay na talaga eh. Sanay na. Susunod na anakan mo, kukunan kita ng ano. Ito mga kabukas, susunod na anakan ni Basya, kukunan ko na siya ng gagawing inahin. Ito si Kimberly, hindi pa natin napabulugan niya kasi pinalipas ko gawa nung hindi ko pa napurga nung naglandi. So pagka yan napabulugan natin at nanganak, lahat ng babae po dyan na magaganda, ikikip natin para gagawing inahin. Yan. Baka may nagtatanong, kabukas, bakit naman magaganda kukunin mo? Eh, kawawa naman yung bibili. Ganun po talaga pagka nagmimili ka ng gagawin mo inahin. Siyempre bilang may-ari, kailangan kukunin mo yung magagandang jeans. Iiwan mo yon. Huwag yung i-dispose mo yung magagandang jeans and then dun ka magse-settle down sa mga pangit. Mali po yon kasi magda-downgrade po, bababa po yung quality ng mga baboy mo pagka ganun. So kailangan pag pipili ka ng gagawin mo inahin, syempre yung the best of the crop ang kukunin mo. Kaya ganun, kaya sinabi ko pong lahat po ng magaganda na babae ay ikikip natin. So yung matira man na hindi masyado maganda, either kung gusto pa rin kukunin kung gusto pa rin gawing inahin ng bibili or sa litsunan, ganun po mangyayari niyan sa litsunan. Pero ganun po, pagka pipili kayo ng gagawin yung inahin, the best of the crop dapat ang kukunin nyo. Ayan. And then ganun din pong gagawin natin dito sa susunod na anakan ni Basya. The best of the crop para makapag expand po tayo ng mga inahin natin. And syempre, kukuha tayo ng panibagong bulugan. Hindi na po pwede si Kanor. Kuha na po tayo ng panibagong bulugan para sa kanila. Matagal pa naman yan. Si Kanor rin magagamit pa na magagamit yan. At saka itong mga inahin na to, matagal pa natin gagamitin yan. Kukunan lang natin sila ngayon as early as now ng gagawing inahin. Pero tuloy pa rin sila as breeders. Pati si Kanor pa rin ang kanilang bulugan. Para magkakaroon lang po tayo ng ng batch na mas bata, ganun, na may sariling bulugan. Yan. Si Milky umaatungal, narinig nyo ba?
another one. Medyo mahina ito mga kabokals. Naghahabol siya sa hininga, oh. Pero ano naman, wala naman nakabara sa ilong. Punasan na natin. Yun, umiyak na. Umiyak na mga kabokals. Yun. Ilong mo ba sa ilong? Parang may nakabara pala sa ilong. Yun. Lalaki, mga kabukas. Lalaki. Lalaki. Yan, tinakpan natin na sako eh. Ito siya, oh. Medyo maliit. Yan siya. Pero okay na. Yan, okay na siya. Ayan. Yan. Apat na. 3 lalaki, 1 babae. Yung pusod na yan, matatanggal lang yan mamaya mga kabokal. So hindi natin pinakikialaman yan. Hindi rin tayo nagpuputol ng pangil. Wala tayong ginagalaw. Pinupunasan lang natin sila and then lagay dito. Ganun lang po ginagawa natin. Ever since. Meron ba? Ay, meron. Meron ba? Yun, meron nga, meron. Ayun, mga kabokals. 5 na, mga kabokals. Ilang kaya ang ibibigay? Sana madami. Pa na natin. Para hindi ginawin. Hindi na tayo nag-ilaw. Maano naman, may ipa naman. Ang anim mga kabokals. Ang anim. Meron pa ba yan? Give me some more, baby. Give me some more. Lalaki. Ay, hindi ko napakita. Ayan mga kabokals, lalaki. Yan. Ilan na ba yung babae? 2? 2 babae, 4 na lalaki. Mga kabokals, oh. 2 babae, 4 na lalaki. May sigla. Nasisigla sila. Tumawag pa na. Yan. At gaganda rin ang katawan, no? Yan, mga kabokals. Meron pa kaya? Iwas natin sa dugo. Baka madali tayo.
Sensya na mga kabukas, siniwasan ko yung dugo. Madadali tayo. Pang-pito mga kabukas. Pang-pito. And still counting yan. Still counting, meron pa yan. Yan. Are you a girl? Oh, you're a boy. Lalaki na naman mga kabukas. Lalaki na naman. Patay mga kabukas. Patay magagawa, kasama yan mga kabukas. Yan mga kabukas, meron pa. Buhay. Buhay mga kabukas. Sayang, siyab dapat pala oh. Ito na. Siyam sana oh. Meron pa ba? Patay isa to eh. Sayang. Kaya mga kabukas, so hindi ko na in-spray ng tubig kasi malamig, maghapon nag-uulan. Pinunasan ko na lang muna yung dugo. Bukas ko na i-sprayan. Yan. So 8 mga kabukas. Kita niyo ba? Can you see it? 2, 4, 6, 8, 8. Ilan ba yung babae? Nakalimutan ko, 2. 2 yung babae, 6 yung lalaki. Pero ayan, bibilahin ko pa naman uli yan. Ayan. So ito mga kabukas, yung isang araw nga nag-deliver tayo kila Mama Irene, Sir Paul, dito sa Maynor sa Garay, kay Sir Ian, yung farm manager. Sabi kasi ni Mama Irene, gusto rin daw nilang ipa-reserve itong magiging anak ni Basha nung hindi pa nanganak si Basha. So ngayon nanganak na siya, 8. Iko-confirm ko sa kanila kung kukunin nila. Ngayon, pagka hindi nila kinuha, i-announce ko naman po. So, kaya lang, pagka sinabi nila na yes, kukunin nila, sold out na po ito. Lahat po ito. Kasi yun po ang pagkakasabi sa akin. Pero i-confirm ko pa po mga kabokals. So, standby lang po kayo. Doon po sa mga gustong kumuha ng biik, standby lang po kung hindi lang kukunin, i-announce ko naman po ito. Ayan. So, again, doon po sa magpapa-reserve, meron po tayo reservation fee na 1,000 per biik ha. Pero, reservation fee po para po malak po sa inyo yung biik at hindi na po maibigay. Pero again, i-confirm ko pa muna kila Mama Irene. Kasi sila po yung naunang nagpa-reserve. Ayan. Lalakas naman. Sayang isa namatay. Patay na yung paglabas mga kabokals. Kasi wala namang nakabara sa nguso niya eh. Ayan. Sayang. Siyam sana. Pero okay pa rin. Blessing pa rin. And yan, maraming salamat Lord. At ito, panibagong blessing na naman. Sakto mag-enroll yung anak ko sa second sem. Yung aking nursing na graduating, second sem, huling tawag dito, Kalbaryo. Last sem na, second sem, last sem, 4th year, graduating. So, may magagamit tayo mga kabokals. Ito ang kagandahan po ng nag-aalaga ka ng baboy or ng livestock.
Sa oras ng kagipitan ay talagang meron tayong na gagastos. Yan, sa pamagitan po natin mga alaga. So yan. Ayan, lumalabas sa inuna, no? Talagang wala lang talaga. Ayan, so ito mga kabukas. Sana po yung magsilbing inspirasyon sa mga nagnanais po mag-umpisa ng baboyan. Parehas po makikita yan, mapa-native, mapa-hybrid. Parehas po may pera dyan mga kabukals. May kanya-kanya pong market yan. So, diba nakita nyo naman po doon sa farm nila Ma'am Irene. Combination po ng hybrid at native ang kanilang inaalagaan. Yan lang tayo dito. Maliit ang ating space at limitado pong ating resources. Native lang tayo. Yan. Pero ano, mag-expand po tayo mga kabukals. Darating po tayo sa expansion. Nasa plano na po yan. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat ng mga solid kabukals and mga solid viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. And shoutout din po kay Ma'am Gina OM. Ma'am, thank you po. Maraming salamat. Ayan, so muli, ito ang inyong kabukals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!